sabi ko dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ito, ibig sabihin ko, hindi pala sapat na nakilala lang natin ang Diyos sa kanyang pangalan. At hindi rin sapat na tayo ay nagsisimba lamang every Sunday. Hindi rin sapat na gumagawa tayo ng mabubuti, kundi sinasabi nga po sa atin sa nabasa natin, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Dahil ang pagsunod po natin ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal kay Kristo. At ang pagsunod natin ay nagpapatunay na tayo'y may pananampalataya sa Diyos. At kung tayo'y sumusunod sa kautusan ng Panginoon, isa itong patunay na nagtitiwala tayo sa Panginoon kahit hindi natin siya nakikita. Amen po? Tingnan po natin dito sa John chapter 20, verse 29. Sinabi sa kanya ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, kapagkat ako'y iyong nakita, kapag ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Kapalan, yaong hindi nakakakita at gayon may nagsisampalataya. Ano pong sinabi ng Diyos dito? Sabi po ng Diyos, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ibig sabihin po, mapalad po tayo dahil ang pananampalataya natin ay hindi nakabase sa nakikita lang natin, kundi sa kilala natin na siya ang Kristo. Kaya tayo ay sumusunod dahil sa nagtitiwala tayo sa Kanya. Sabi nga po diba, faith is trust in God. Amen po. Sapat na po yun para tayo ay sumunod sa Kanyang kalooban sa buhay natin. Pero, paano naman po yung mga hindi sumusunod sa Panginoon? Ano pong mangyayari sa kanila? Basahin po natin ang Deuteronomy 28, verse 15 hanggang 68 po. Pero mahaba po ito eh, di ba? So, ang ano na lang po, mahaba po. Isang verse po kasi yun eh. Deuteronomy 28. Deuteronomy 28. Day 15. Ako. Ngunit, mangyayari na kung hindi mo dilinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Amen. Ano pala? Sumpa. Ayun nga po, sabi diba, ano po ang mangyayari sa mga hindi sumusunod sa Panginoon, hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon at sumusuway sa kalooban ng Darating Panginoon. ng sumpa. Diba po, bibigyan tayo ng sumpa. At ano pa meron doon, kung nabasa po natin ang buong Deuteronomy na ano, ang sabi ko doon, sumpa at ano pa, salot na darating sa atin. Kung tayo hindi susunod, ay susunod sa kanya kalooban. Nakakatakot po lahat yun. Diba po? Kaya mahalaga po ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Dahil dahil ang pagsunod po natin ay isang kaparaanan kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At si Yesu Cristo lamang ang tanging way para tayo ay maligtas. Amen po. Tuloy ng Diyos. At ayun po. Ano po yan? Ano po yan? Kasi nung mga nakaraang araw po, talagang ito po sabi nga, kasalanan ang hindi pagtatapat sa Panginoon. Diba? So, ganun din yun. Kung hindi tayo sumusunod sa Panginoon, ibig sabihin, hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon.
akong topic, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Hindi ko alam kung ano maaano ko. Pero, di ba, sabi nga ni Christy, kung tayo ay willing na matuto, pagpagamit sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng karunungan. Then, nung Sunday din, naalala ko yung pinag-aralan namin mga kids. Sabi ko, ang blessing life ko is yun. Ang karunungan natin nagmumula sa Panginoon. So, yun, kinakabahan ako, pero salamat sa Panginoon kasi yung time na yung kagabi, kahit na inaantok ako, kahit na talagang tinatamad ako or wala akong na maisip pa, ganun, kung ano yung tatapin. Tapos, pero salamat sa Panginoon kasi, sabi nga diba, labanan mo ang gawa ng kaaway. Kasi yan yung hadlang eh. Hadlang kung paano tayo makakakilos sa kalooban ng Panginoon. Diba? Kaya, kailangan talaga natin labanan ang gawa ng kaaway. Kaya yun talagang nag-prayer muna ako noon. Tapos, sabi ko, Lord, ilayo mo ako sa lahat ng mga hadlang sa akin. Bad spirit, mga discouragement, mga gano'n. Talagang pinag-prayer ko talaga yun. Tapos, sabi ko, kahit na feeling ko, hindi na ako nililipid ni Lord. Kasi yun yung, pag nakakagawa tayo ng pagkakamali, parang feeling mo is, makasalanan ka na, maano ka na, hindi ka natatanggapin ng Panginoon. Kasi nga, yung hindi ka nakakagawa ng, nakakagawa ng kalooban ng Panginoon. So, parang, feeling na natin is makasalanan na tayo, hindi na tayo tatanggapin ng Panginoon. Pero, mali po pala yun. Kasi, sabi nga diba, ang Panginoon palagi nakabukas sa atin. Basta tayo ay willing na lumapit sa Kanya. At sabi nga diba, hindi ko alam, hindi ko kami sabi ako yung verse na yun, pero sabi doon, tumawag kayo sa akin at i-repeat ko kayo. At lahat ng ninyo ay ibibigay ko. Talagang pinag-prayer ko yun, tapos talagang nagtiwala ko sa Panginoon na bibigyan niya ako ng topic, ano ibibigay niya sa akin. Yung pinarealize sa akin ng Panginoon na ang pagsunod mo ay nang topic. Kasi talagang sinusubok ako ng Panginoon eh. Diba? Sinusubok ako halos. Nahirap ko na sumunod sa kalooban ng Panginoon bilang Kristiyano. Diba? Kasi lalo na ngayon na Kristiyano tayo, ang daming hadlang, ang daming temptation, ang daming, opo, ang daming maalis na ang daming, kasi ang daming, kahit yung pagsa-cellphone lang natin, yan, umahad lang yan sa atin eh, sa paggawa natin ng kalooban ng Diyos. Kasi, aagawin niya yung attention mo eh, aagawin niya yung time mo sa Panginoon. Kaya talagang sabi ko noon, Lord, sabi ko, suko na ako. Sabi ko, gano'n, suko na ako. Sabi ko, ikaw na ang pumili sa akin yung Lord, yung ganyan. Tapos, ayun, sabi ko sa inyo, yung time na yun, inalis ko yung cellphone ko. Tapos, ano man yung nasa paligid ko. Tapos, talagang inano ko talaga yung Bible lang sa itong ballpen ko kasi itong mga papel ko. Kasi yun, talagang, sabi ko, ayun yung binigay sa akin ni Lord na ganito, ganyan na, ayun yung itapik mo, yung pagsunod. Kasi sa pagsunod natin, doon tayo nagiging tapat sa Panginoon. Diba? Doon nakikita yung katapatan natin sa Panginoon. Kaya doon, sabi ko, sa totoo lang po, oo nga, mahirap po talaga na makasunod sa Panginoon. Kasi tayo, diba, may kahinaan po tayo. Lalo na, kung hindi natin nakasanayan yung ginagawa natin. Diba? Madadala tayo eh. Madadala tayo sa gawa ng kaaway sa mga paligid. Ganyan. Tapos, anong nangyari doon? Yung time na yun talagang, binigyan ako ng Panginoon na ganito na, hindi naman sa, pero ang galing ni Lord kasi, naano ka na, yung alam mo yung hindi mo alam na masusulat mo pala, hindi promise talaga, hindi ako yung nagsulat at hindi ako yung nagbigay ng dito. Talagang pinaano sa akin ng Panginoon na pase, alam niyo ba yung pase? Nasa utak sa yung pase. Sabi ko, mula nung Monday, kasi di ba yung Monday, na tayo, parang feeling natin is yes. So pagdating ng Monday, doon talaga tayo susunod. Kasi pag wala tayo susunod, talagang aanin tayo agad ng kaaway. So, yun, simula nung Monday na yun,
ganyan. So, yun talaga yung niremind sa akin ng Panginoon, ang pagsunod, di ba? Kaya, salamat sa Panginoon kasi kung sa akin lang, hindi ko kaya. Actually ko, totoo na, di ba, ako, baguhan lang ako. Matagal na akong Kristiyano, pero baguhan na ako sa akin. Ngayon lang ako talagang, ngayon lang ako nalinawan na kailangan pala talaga natin ng Panginoon sa buhay natin. Di ba po? At, kailangan din tayo ng Diyos. Alam mo bakit? Kasi gusto niya ang Panginoon na mahayag ang kanyang salita sa lahat ng tao para maligtas tayo, maligtas ang buong sanlibutan at ang buong bansa. Kaya talagang na ang galing ni Lord, siya ang sino, tapos ang tinulungan tayo ng Holy Spirit. Dahil nga pag nagiging tapat tayo, nandyan ang Diyos. Nandiyan ang Diyos, handa kang tulungan, handa kang tutuwid, handa kang baguhin. Kaya salamat sa Panginoon kasi kumikilos ang Diyos sa akin kahit na alam ko hindi ako karapat-dapat. Diba? Kasi oras-oras, sa totoo lang, oras-oras tayo nagkakamali. Oras-oras tayo nagkakasala. Pero ang Diyos napakabuti. Kasi oras-oras hindi lang oras, minuto, pinapatawad tayo. Walang hindi nagagalit ang Diyos sa atin. Basta, willing tayong willing tayong maging tapat at sumunod sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon kasi hindi ko talaga ito kaya, pero ang Diyos ang pumili sa akin. Di ba po?